Ayan, magandang araw mga ka-basic. So, ngayon, another video po tayo sa ating YouTube channel na It's OO Basics. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking gamit na LED headlight. Before po, bago ako magpalit nito, itong brand na to, Oxito, bago ako magpalit, ang gamit ko ay Knobsight. Meron din po akong video nito dito sa aking channel na piniplex ko siya kasi talagang maganda naman po talaga siya. Kasi LED siya compared po dun sa unang naka-install dito sa sasakyan ko na halogen. And then kasi nung one time umuwi ako ng Bicol, halogen pa yung ilaw nito. Tapos inabot ako ng ulan dun sa may Atimonan, sobrang dilim. Tapos parang feeling ko nga parang ayaw ko nang umusad kasi yung nakikita ko yung diyan na lang sa unahan ng hood, yung nakikita ko na daan. Hindi ko na makita yung siguro mga hanggang 5 meters na lang yung vision ko noon. Kaya parang ayaw ko na magbiyahe, kaso mas nahatakot naman akong tumigil doon kasi puro kahuyan. Yung pagkalagpas mo ng zigzag road, doon inabot ako ng sobrang lakas ng ulan. So pagbalik ko ng Manila, ginawa ko, bumili agad ako ng Knobsight. Okay naman siya, tumagal siya sa akin ng 4 years. Actually, hindi pa siya sira. Eto, pinalitan ko na, hindi pa siya sira. Nahihirapan lang kasi ako sa kanya kasi di ba LED siya na puti. Nahihirapan ako sa kanya kapag lalo ngayong medyo maulan. Kunyari, nagpunta ka ng Tagaytay, nagpunta ka ng yung medyo ma-fog din na lugar, tapos madidilim. Ang problema mo sa kanya, yung hindi mo makita yung parang mga lubak-lubak, tapos yung pinakakalsada mismo, lalo pag walang guhit. 'Di ba yung pag walang pintura, parang hindi mo siya masyadong makita kasi sobrang itim na lang kasi yung nakikita. Lalo pag yung daanan ay asfalto, tapos medyo basa, yun, hindi mo siya masyadong makita. So, ngayon naghanap ako ng ilaw na yung may ang tawag dito, yung parang yellow. So, nakita ako si Oxito, which is parang preferred brand ko rin siya kasi yung mga signal light ko, yung lahat ng LED dito sa sasakyan, actually ito, pati yung sa interior ilaw, tapos yung mga signal light, stop light, lahat yan, yung park light, lahat yan pinalitan ko ng brand. Oxito yung nabili ko. So maganda yung niya, maganda yung experience ko naman sa brand na to. Kaya medyo naglakas ng loob na ako na bumili kasi actually nung binili ko to online, sa naman siya, sa store ng Oxito, pero parang 200, hindi ako nagkakamali, parang 220 pa lang yung bumibili. So tinesting ko na siya, ininstall ko siya. So wala na tong laman kasi na-install ko na. Tapos parang ilang gabi ko na rin siyang tinesting para kumbaga bago ko gawa ng video ay sure ako na okay yung ilaw niya, okay yung performance. So ngayon sure ako na okay siya, kaya ito, ginawan ko na siya ng video. Pero yung nag-install ako sa kanya, nung in-install ko siya ay nakuhanan ko naman ng video. Kaya ilalagay ko na lang sa dulo ng video na to kung paano ko siya in-install. May video rin naman ako ng unboxing nito. Hindi ko lang siya ina-upload kasi gusto ko munang ma-assure na okay siya. So kung gagamit kayo ng headlight, isa ito sa brand na mai-refer ko sa inyo kasi ang ano pa tawag dito, yung low beam niya white, tapos yung high beam niya yellow. So mas maganda siya kasi yung parang mga lubak-lubak, mas kita mo yung detail nung kunyari may bato sa kalsada, mas kita mo yung anino niya, yung detail niya dun sa yellow. Tapos yung sa white naman, parang yun, normal LED, maliwanag yung sa harapan mo kasi 80 watts to, sobrang liwanag niya. At ang isang nagustuhan ko kasi dito, yung light pattern niya. Kunyari ito yung wall, kung ihaharap mo yung sasakyan mo, yung line na ganyan, tapos nakababa pa ganon, yung sa may bandang driver side ng kasalubong mo. Ito yung ilaw ng sasakyan mo, hindi masisilaw yung kasalubong mo kasi nakafocus lang siya sa kalsada, tapos hindi siya nakatutok dun sa driver side ng kasalubong mo.
Yung ibang ilaw kasi kagaya nito, yung knob sight, aminado ako talagang sobrang liwanag nito. Ang problema, yung ilaw niya wasak. Para kang nag-ilaw lang ng bumbilya na yung ilaw niya ay walang focus. So, yun yung na-experience ko naman kasi dito. Although, sinasabi naman nila na may light pattern sila, pero hindi siya ganun ka-accurate. Kasi, syempre yung reflector nung ano natin, nung una kasi, ang akala ko, okay na yon. Kasi syempre, baka sabi ko, baka dahil sa reflector nung ilaw ko, nung headlight ko eh. So, ang nangyayari, okay na yon. Pero ang kapag driving na ako, minsan bubusinahan ka ng mga kasalubong mo, minsan ginagawa ko ilo-low ko lang yung naka-low beam tapos i-adjust ko pa siya pababa para yung kalsada lang mismo yung ano, kasi hindi mo kita yung malayo. So parang nagagalit minsan yung kasalubong ko kasi bubusinahan ka. Yung alam mo na yon, yung magbi-blink sila ng headlight para sabihin sa'yo na ibaba mo yung ilaw mo kaya hinaan mo. So kapag nasa highway ka na, kunyari pa Bicol, so mabibilis yung takbo, hindi ko naman siya pwedeng basta babaan o ilaw pa na masyado kasi nga hindi ko nakita yung malayo. Syempre dapat yung distance ng ilaw mo may ano kay may time ka para kung kunyari may lubak, at least may counting time ka para mag-brake. So nagagalit minsan yung mga kasalubong. Feeling ko naman dito sa Oxito, hindi na mangyayari yun ulit. Kasi, ang light pattern niya, maganda. Kung ito yung wall, pag ganyan siya. So, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung pinicturan ko dun sa wall, dun sa isang parking ng, sa parking ng isang mall. Hinarap ko siya dun sa wall. Hindi lang nagtagal kasi may mga sakyan sa likod ko. Hinarap ko siya tapos pinicturan ko lang kung ano yung pattern. Tapos yun, papakita ko sa inyo. Tapos may konting video rin ako. Ipapakita ko na lang sa dulo ng video na to. And then, ayun, sana ay kung naghahanap kayo ng headlight, available to sa iba't ibang uri nung sasakyan. So, bali yung binili ko ay H4 kasi yun yung compatible dito sa sasakyan ko. At I think sa Vios, kasi yung Dayray na kasi yung sasakyan ko. So H4 yung ano niya. Yung H4 yung parang ganito yung ito yung ano niya, yung socket. So kung ano man yung socket na available sa sasakyan nyo, meron din sila. So pili lang kayo. So pwede rin naman kayong bumili ng mas mataas na wattage, pero ito 80 watts lang yung binili ko kasi ayoko masyadong kumbaga masyadong baka ma-overwhelm naman yung wiring nung sasakyan. Pero late ko na rin napansin na yung dating LED ko pala, kasi hindi ko siya tinatapon eh. Yung dating LED ko pala, eto yung, ay sorry, hindi LED, yung dating halogen lamp ko, late ko na kasi siya chinek, 55 tsaka 60 watts. I don't know kung ano yung 60 watts, yung high siguro. Tapos yung baka 55 watts yung yung low beam, tapos 60 watts yung yung high beam. So hindi ko siya chinek. Pwede sana akong bumili nito ng 120 watts. Kasi kung 120 watts kasi ibig sabihin nun, yung dalawa kunyari ito, kunyari 80 watts ito, ibig sabihin 40 watts at 40 watts. Yun yung ibig sabihin niya na 80 watts, dalawang 40. So, hindi siya 80 isa at 80 isa. So, yung specification na nakalagay sa mga headlight natin, kunyari, 80 watts yung binili mo, ibig sabihin 40-40 yon, left-right. So, ayun, sana po ay may na-share ako sa inyo na magandang idea tungkol sa kung naghahanap man kayo ng headlight ng inyong sasakyan, at panoorin nyo po yung kung paano ko to install dito sa dulo ng video. Tapos yung ilang video na rin kung gaano yung paano yung ilaw niya. So hindi ko na po masyadong na videoan yung siguro mas maganda sana kung may kunyari nagpunta akong Tagaytay, kaso masyadong malayo. Wala akong biyahe ngayon ng Tagaytay, tsaka wala akong biyahe ng mga probinsya kaya hindi ko masyadong maipapakita sa inyo yung kung ano yung performance niya sa kalsada. Pero
yun nga, panalong panalo to, hindi kayo malulugi dito kasi ang bili ko nito ay 1,200 lang. So kasama yung shipping fee na for 40 pesos, 40 to 45 mga ganon. So mura pa rin siya. At yun nga, meron din naman ako nakita na knob sight, pero tricolor naman siya. Yung tricolor kasi medyo mahal, nasa 3 plus pa eh. And then, ang problema lang kasi doon, nakita ko, yung sana bibilin ko eh, knob sight na tricolor, kaso lang, parang 60 watts lang. So, masyadong mababa. Kaya hindi ko na siya binili. So, dito ako ngayon napunta kay Oxito. Ang high beam niya, yellow, at low beam niya yung white. So, ayun, salamat mga ka-basics. At kung nakatulong man sa inyo yung video na to, kung nagustuhan yung video ko, sana po ay palike na lang at pa-subscribe at pa-support na rin po ng channel ko. Maraming salamat. Ayun mga ka-basic, so bali po ito ngayon, i-install ko na yung ating bagong Oxito headlight. Tapos kung napapansin nyo po yung tinatanggal ko, 'di ba, yung luma kong knob sight, meron kang nakikita na parang red. Yun po ay fan. Yun po yung kumbaga nag-cool down ng ating headlight. Kasi kahit LED siya, medyo mainit pa rin. Tapos, ang kagandahan lang po kasi ni Oxito, at sa bagong nabili ko na brand, ay medyo maliit siya kasi wala na siyang fan. Tapos, mas madali siyang i-install at wala na rin siyang wire. Wala nang sagabal dun sa loob ng headlight mo. Mas madali mong mailalagay yung takip. At saka, ang disadvantage lang kasi sa napansin ko lang po kasi sa tagal kong gumamit nung may fan, sa napansin ko lang sa kanya, ang disadvantage lang po kasi sa kanya, kapag hindi ako nagsa-sound sa loob o kaya walang music, or ako lang mag-isa, walang ingay, nararamdaman ko yung vibration niya at the same time, nararamdaman ko yung ugong ng fan. And then, ayun, napakabilis lang po, di ba? Na-install ko na siya sa loob lang ng ilang minuto. Tapos, dahil nga maliit si Oxito at wala ng wiring, napakadali lang niyang ilagay yung takip. Ayan, so bali ganyan po yung pattern ng ilaw niya. Na kung makikita mo, nakababa lang. Tapos, ito po yung Oxito tsaka yung knob sight na comparison. Sorry kasi hindi pantay yung pagka-switch off in on ng light. So, kung napansin nyo, mas maliwanag si Oxito at saka nakafocus siya sa baba. Hindi kagaya ni knob sight na parang sabog yung ilaw. Naiilawan niya lahat. Ayun, maraming salamat po sa panunood at sana po ay nakatulong sa inyo yung video na to. Pa-like naman po at pa-subscribe. Maraming salamat.